Sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga epekto ng migrasyon. So, bilang isang isyong pang-ekonomiya, maraming mga epekto ang migrasyon. Ito ay ang mga sumusunod. Una, pagbabago ng populasyon. Okay, so sa lugar na pinanggalingan ng mga migrante, maaaring mabawasan ang kanilang populasyon. At doon naman sa pupuntahan ng mga migrante ay maaari namang tumaas ang populasyon. Sa mga bansang mabilis tumaas ang populasyon, lalo na sa mga mahihirap na bansa, tinataasan ang buwis na ipinapataw sa mga mamamayan para sa mga serbisyo ng pamahalaan. Katulad ng Pilipinas, tayo ay a developing country, tayo ay mahirap na bansa at ang buwis natin ay mataas. So yan yung paraan ng gobyerno upang makapagbigay ng serbisyo sa ating mga mamamayan dahil marami tayo. Maraming pinaglilingkuran. Serbisyo sa edukasyon, pagpapagawa ng mga infrastruktura, pagpapatayo ng ospital at marami pang iba. So para magampanan ng pamahalaan ng kanyang tungkulin sa mga mamamayan nito, kinakailangan taasan ang buwis. Kaya hindi tayo magtataka na mataas ang buwis natin dito sa Pilipinas. So nagkakaroon ngayon ng suliraning pang-ekonomiya ang mga bansa na pinupuntahan ng mga migrante. At noong 1983, ang mga migrante mula Ghana ay pumunta sila sa Nigeria. Noong 1983, halos 2 milyon. Pero hindi yung tinanggap ng Nigerian government dahil napakadami nito. Kaya pinabalik yung mga 2 milyong migrante na yon na karamihan ay mga taga-Ghana. Pinabalik kung saan sila galing na bansa, pinabalik. Mahirap ma-accommodate. Mag-provide kasi ng security yung bansa na lilipatan nito. Ganon din naman yung pagkain. Kaya hindi ganon kadalian. At noong 2008, mahigit 350,000 migrante ang pinauwi ng Estados Unidos. At 300,000 migrante ang pinauwi naman ng South Africa mula sa kanilang bansa. So madalang ang bansang tumatanggap ng mga migrante dahil nga sa kakaharaping issue ng bansang lilipatan, partikular ang issue sa ekonomiya at saka sa seguridad. So ikalawa, pagtaas ng kaso ng paglabag sa karapatang pantao. Ayon sa International Organization for Migration, umabot sa milyon-milyong migrante ang walang kaukulang papeles taon-taon. So maraming kakaharaping panganib. Ang mga migranteng wala namang papel na hawak, maging sa kanilang paglalakbay, sila ay maaring maharap din sa mga pang-aabuso, sa mga illegal na recruiter, sa mga smuggler. Dahil na rin sa kanilang illegal na kalagayan, takot rin silang humingi ng tulong sa pamahalaan kapag nakaranas sila ng pang-aabuso. So yun na nga ang mahirap kapag kayo ay aalis nang wala kayong papel. Mangingibang bayan kayo, mangingibang bansa na hindi naman kayo kumpleto sa papel. Ang isa sa malalaking pagbabago sa migrasyon nitong nakaraang 50 taon ay ang pagdami ng kababaihang migrante. Higit na madalas na naaabuso ang mga babaeng manggagawa kaysa sa mga lalaki. At yun nakita naman natin ngayon, kapag mga babae, sila yung talagang malapit sa mga pang-aabuso, sexual lalo't higit, pananakit, at kung ano-ano pang uri ng mga pang-aabuso. Sila rin yung mga binabayaran ng mababa. Mababa ang binibigay sa kanilang sweldo at hindi ipinagtatanggol ng batas karamihan. May mga nabibitay pa nga dyan na mga domestic helper. So, ang mga babae talaga ang kadalasang biktima ng kahit ng iba't ibang uri ng pang-aabuso. Ang pagpapadala natin ng OFW, nagsimula ito kay Ferdinand Marcos, yung tatay ng ating kasalukuyang presidente, mga 1970s. Pinadala siya yung kauna-unahan nagpadala ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa, mga construction worker. Ang gustong mangyari ng kanyang administration nun ay upang makatulong sa pagbabayad ng utang ng Pilipinas. So simula noon, mga lalaki ang pinapadala noon, pero simula noon, tuloy-tuloy na tayong nagpapadala sa ibang bansa ng mga manggagawa. So malaki itong tulong din sa ating pamahalaan.
So target din niya ng human trafficking yung mga kababaihan na yan. Sexual exploitation, isang napakalaking negosyo nito. Yung mga babae ay talaga namang ibinebenta sa iba't ibang lalaki at nakikinabang dito ay yung mga sindikato. So, sexual violence din, yung karahasang sexual, ang matindi rin kinakaharap o nararanasan ng mga babaeng manggagawang Pilipino na nasa sa ibang bansa. So, mas delikado kapag walang papel. At syempre, nahaharap ito sa isang sakit. Kapag yung paulit-ulit kang ginagamit ng iba't ibang lalaki, ay maaaring magkaroon ka ng sexually transmitted diseases o STDs. So, at yun ay nakakahawa sa pamamagitan ng sexual intercourse. So, ngayon, ayon sa tala ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, higit sa 4,000 samaan ng mga Pilipino ang nakakalat sa iba't ibang bansa. So, sa buong mundo, kung mayroong Pilipino, so naroon ang iba't ibang mga pangkat o mga organisasyon na tumutulong naman sa ating mga OFW, sa mga kababayang naroon sa ibang bansa na nakakaranas ng kahirapan, mga pang-aabuso. So ayon sa OWA, napakadami naman, nasa 4,000 na nagkalat. So yun ang kinakaharap, na suliranin ng mga OFW, lalo na yung mga walang papeles. Ikatlo ay ang negatibong implikasyon sa pamilya at pamahalaan at pamayanan. So may implikasyon din na negative itong pag-alis ng mga Pilipino patungo sa ibang bansa, lalo na kung pamilyado. May mga anak na iiwan dito sa bansa, dito sa kanilang bahay. Yung pangungulila na lang ng anak, yan ay nararanasan niya. Nakangiti man ang anak pero talagang kulang ang isang pamilya kapag walang ina o walang tatay. So kadalasan din, hindi naman na karamihan, na naghihiwalay ang mag-asawa. So broken family. So yun ang nangyayari dyan, na kapag aasawa yung lalaki na nasa Pilipinas, yung babae naman na nagtatrabaho ay nakakapag-asawa rin doon. Kaya ang nagiging resulta ay hiwalay ang mag-asawa, ang apektado naman ay anak. So negative, ilan lamang yan sa mga negatibong implikasyon sa pamilya at pamayanan ng pangingibang bayan ng mga OFW natin. So, ikaapat, pag-unlad ng ekonomiya. Malaki ang naitutulong ng mga OFW sa pagpapalago ng ekonomiya ng Pilipinas. Yung mga remittances nila, yung mga perang ipinapadala ng mga OFW sa kanilang pamilya ay napakalaki nitong tulong para umunlad ang ekonomiya. Kung nung grade 9 kayo, ay diniscuss sa inyo o pinag-aralan ninyo yung paikot na daloy ng ekonomiya, kapag ang mga mamamayan ay may trabaho, at sila ay nakakabili ng mga bagay na kailangan nila, so ang nakikinabang din doon ay ang ating gobyerno sa pamamagitan ng buwis. Kapag marami sa lugar ay walang trabaho, so bagsak ang ekonomiya, hindi umaangat ang ekonomiya yun, sapagkat yung mga produkto ay hindi na consume, hindi yun nabibili ng mga mamamayan. Pero kapag ikaw ay may pera at may trabaho ka, so yung pangangailangan mo nabibili, ang nakikinabang nun ay mga industriya siyempre, at siyempre ganun din naman ang ating gobyerno. Kaya napakalaking tulong ng mga OFW sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. So ayon sa datos na naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA, na dati naman ay National Statistics Authority, noong 2012, ang perang ipinapadala ng mga migrante papunta sa mga papaunlad na bansa o developing countries katulad ng Pilipinas ay umabot ito sa $406 billion. Mas mataas ito ng 6.5% sa tala noong 2011. Kung idadaragdag dito ang remittance papunta sa mga mayayamang bansa, ang kabuoang padala ng mga migrante sa kanilang bayan ay aabot sa 534 billion noong 2012. Ganon kalaki ang naiipadala ng mga OFW sa kanilang pamilya. At maaring dumoble pa yon sapagkat hindi naman yun nakarecord lahat. So, laking tulong ng mga OFW sa ekonomiya ng ating bansa. At tinatawag nga silang mga bagong bayani ng ating bansa. Kaya tuwing December, ay pinaparangalan natin sila bilang buwan
ng mga overseas Filipino workers. So yun ang ating pagbibigay pugay sa mga OFW. Ikalima ay yung tinatawag na brain drain. So matapos makapag-aral sa Pilipinas, ang mga eksperto sa iba't ibang larangan ay mas pinili nilang mag-ibang bansa dahil sa mas magandang oportunidad na naghihintay sa kanila doon. Yun ang ibig sabihin ng brain drain. Yung mga graduate natin dito, mga matatalino, mga eksperto, sa halip na magtrabaho dito sa atin ay pumupunta sila sa ibang bansa. Maraming opportunity doon. So ang nagiging negative effect naman ito sa atin, adi yung workforce natin ay babawasan, particular yung mga matatalino na yun, yung mga magagaling, yung mga eksperto na dapat ay mag-contribute sana dito sa atin, sa ating bansa, dito sila magtrabaho. So sa bansang lilipatan ay napakalaki naman ang pakinabang sa kanila ng mga bansa na kanilang pupuntahan, pero na bibigay talaga yung tamang benepisyo, yung talagang malaking sweldo sa kanila at malaking bagay yun para sa kanilang pamilya. Number 6, integration at multiculturalism. So, ito naman ay ilan sa mauunlad na bansa sa Europa na madalas pinupuntahan ng mga migranteng Pilipino ay may roong polisiya ukol dito sa integration and multiculturalism. Halimbawa sa Italy, meron silang batas sa seguridad o legge sulla sicurezza. Layunin nito ang magkaroon ng maayos na integrasyon ng mga dayuhan sa Italy at magandang relasyon ng mga Italiano at mga dayuhan. So yun ang ibig sabihin ng integration. So may mga pulisiya sila sa iba't ibang bansa na talagang kinikilala nila yung presensya, yung kontribusyon ng mga dayuhan sa kanilang ekonomiya, maging sa kanilang bansa, na yung integrasyon ng mga dayuhan sa Italy, magkaroon ng magandang relasyon yung mga Italiano at saka yung mga dayuhan. So yun yung pagpapahalaga na binibigay nila dun sa mga migrante. Ang mga migrante ay maluwag na tinatanggap bilang bahagi ng kanilang pamayanan. So napakaganda ng lugar ng mga bansa na talagang yung mga migrante ay tinatrato ng maayos at talagang binibigyan nila ng karapatan talaga na makapamuhay doon sa kanilang bansa. So sa gumawa ng isang pag-aaral ang Oxford University tungkol sa multiculturalism, dito ay sinasabi nilang ang multiculturalism ay isang doktrinang naniniwala na ang iba't ibang kultura ay maaaring magsama-sama ng payapa at pantay-pantay sa isang lugar o bansa. So binigyang diin dito ang kahalagahan ng pakikiisa ng mga migrante sa mga institusyon sa lipunan, kabilang ang labor market at edukasyon, habang malaya nitong natatamasa ang karapatang magamit ang sariling wika, maipagpatuloy ang relihiyon at makabuo ng mga komunidad. So yun ang maganda sa multiculturalism. Mga bansa na kinikilala ang iyong karapatan mong magsalita. Kung ikaw ay Pilipino, adis magsalita ka doon. Kung ano relihiyon mo, pwede mong i-practice sa mga lugar na iyon. Kung Katoliko ka, pwede kang sumimba kung may simbahan sa lugar na iyon. At pwede ka rin magbuo ng iyong komunidad ron sa mga lugar na pwede iyon. So, subalit, kung tutuusin, maaaring makaranas ng diskriminasyon ang ating mga kababayan sa ibang bansa, lalo na mula sa kamay ng mga tinaguriang racist na naniniwalang higit na nakaaangat ang lahing kanilang pinagmulan at kinabibilangan. So may mga bansa pa rin na tayong mga Asyano ay mababa ang tingin sa atin. So sila yung mga racist. Yung akala sa tingin nila mas mataas yung kanilang lahi kumpara sa atin. Pero may mga bansa rin naman na talaga namang binibigyan tayo ng karapatan kung ano yung ating kultura. So malaya tayong nagagawa yun sa kanilang bansa. Ayan. So yan yung 6 na tinalakay natin ngayon. Yan ay mga epekto ng migrasyon. So, pagbabago ng populasyon, pagtaas ng kaso ng paglabag sa karapatang pantao, negatibong implikasyon sa pamilya at pamayanan, pag-unlad ng ekonomiya, brain drain at integration at multiculturalism. So, 6 yung epekto ng migrasyon. At pwede nyo i-screenshot yan sa ating screen habang i-discuss ito. So maraming salamat mga grade 10 at sana ay kahit pa paano ay may naibahagi ako sa inyong kaunti.
So, screenshot nyo lang, pinahapyawan ko na lang, kinuha ko yung mga mahalagang impormasyon tungkol sa mga bagay na ito, sa epekto ng migrasyon. Sana may natutunan kayo kahit kaunti. Thank you so much.